Sinabi ni Elced sa ating bida na hindi naman daw niya iyon gagawin para pahirapan lang si Leon dahil mas mabilis daw siyang masasanay kung meron itong halong takot. Kahit daw maganda ang kanyang mentalidad ay kailangan pa rin ito ng magtutulak sa kanya para gawin ang mas mahirap. Naintindihan naman ito ng ating bida at sinabi sa spirit na pwede na agad nila itong umpisahan ngayon. Tinanong naman ni Elced kung sigurado ba siya dahil pwede naman daw silang mag-umpisa bukas pero ayos lang daw talaga iyon, sabi ni Leon. Unang subok pa lang ay nagkamali na agad ito kaya kinoryente siya ni Elced bilang parusa. Nag-sorry naman ito kay Leon dahil matagal na daw niyang hindi nagagawa ang skill na iyon kaya hindi niya naten siya ang kanyang lakas. Simula bukas daw ay hihinaan na niya ito na konti pero kung sunod-sunod ang kanyang mga mali ay unti-unti din daw niya itong lalakasin. Pagkaputok pa lang ng araw ay makikita natin na nag-e-ensayo na agad ang ating bida sa labas kasama si Elced. Pagdating sa klase ay wala itong ibang ginawa kundi sanayin ang kanyang mga mata at pag-uwi naman ay palakasin ang kanyang katawan. Makalipas ang isang buwan ng marahas niyang training ay makikita natin sa labas ang ating bida at tinanong sa kanya ni Elced kung ilan ang ibon na nasa taas ng bubong na nakita nila kanina at sumagot naman ito ng 10 at ang pang-anim pa daw ang lumipad doon. Tinanan din nito kung ilan ang kalapati sa bintana ng bahay na dinaanan nila at sinabi nito na wala daw dahil puro uwak ang nandoon. Pinuri ng spirit si Leon dahil kahit papaano daw ay pumasa siya sa loob lang ng isang buwan. Nagpasalamat naman si Leon sa lahat ng tinuro nito sa kanya at tinanong kung meron daw ba siyang pabuya. Sobrang saya ng ating bida dahil matapos daw ang isang buwan ay binigyan din siya ni Elced ng isang araw para magpahinga. Bigla namang natigil ang saya nito dahil narinig niya na tinatawag siya ni Dilaw sa likod. Inisip nito na isang buwan na nung huli silang mag-usap at kalahating buwan naman daw si Chloe. Sinabi ni Dilaw na hindi pa rin nagbabago ang ating bida dahil dumiretso ito agad sa training hall pagkatapos ng kanilang lunch. Pinuntahan daw niya si Leon dahil nag-aalala ito para sa kanya pero nakita naman nito na ayos lang pala siya. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang pinag-aalala nito at sinabi ni Dilaw na akala daw niya ay sumuko na din si Leon kagaya ng iba nilang kasamahan sa academy dahil isang buwan na siya nitong hindi niya yayamak ipaglaban. Pero ayon sa nakikita niya, hindi pa rin daw ito nawawalan na kahit na konting lakas ng loob. Tinanong naman ng ating bida kung paano naman niya ito nalaman at sinabi sa kanya ni Dilaw na ibang-iba kasi ang ekspresyon ng mukha niya kesa sa ibang estudyante. Sinabi naman ni Leon sa kanya na kung iyon lang ang kanyang sasabihin ay makakaalis na siya dahil kailangan pa nitong magpahinga. Tinanong nito kung bakit napakasungit ng ating bida at sinabi nito na gusto lang naman niyang makipag-usap saglit. Tinanong naman ni Leon kung ano naman ang pag-uusapan nilang dalawa at sinabi ni Dilaw na makinig na lang siya kahit 10 minuto lang. Wala naman ang nagawa ang ating bida kaya pinagbigyan na nito ang gusto ni Dilaw at umupo na sa kanyang tabi. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na si Dilaw at sinabi kay Leon na matagal na silang naglalaban dalawa. Nagulat naman ito dahil tinanong ni Dilaw sa kanya kung okay lang ba natapusin na nila iyon. Kung ayos lang daw kay Leon ay ang susunod nilang laban ay ang huli na at purong swordsmanship lang na walang halong ora ang kanilang gagamitin at totoong espada na kesa sa wooden sword. Dinagdag pa nito na pag siya daw ang nanalo ay kailangan sundin ni Leon ang lahat ng gusto ni Dilaw. Napangiti naman doon ang ating bida at tinanong kay Dilaw kung paano naman pag siya ang nanalo. Seryoso nitong sinabi na pwede niyang ibigay ang lahat ng gusto ni Leon basta hindi daw ito makakasira sa kanya o sa pangalan ng kanyang pamilya. Pumayag naman agad dito si Leon at sinabi na magdedesisyon na lang siya kung ano ang gusto niya sa araw ng kanilang laban. Habang umaalis ay sinabi nito kay Leon na kailangan niyang sabihin kay Dilaw ng 3 araw bago ang gusto niyang petsa dahil kailangan pa niyang ihanda kanilang paglalabanan. Pagkaalis ni Dilaw ay hindi alam ng ating bida kung ano ang nangyari dahil bigla na lang itong kinabahan ng sobra. Nagalit naman sa kanya si Elced dahil ang yabang daw niyang sumasagot kanina at kung kailan pa sila natapos mag-training ay doon pa siya panghihinaan ng loob. Napayuko lang ito at sinabi sa spirit na hindi naman daw iyon sa ganun. Ang rason daw niya ay dahil kahit na napakahirap ng ginawa nilang training ng nakaraang buwan ay hindi daw masyadong nararamdaman ni Leon na lumakas na siya. Sinabi naman sa kanya ni Elced na hindi niya kailangan mag-alala dahil kahit hindi niya ito napapansin ay malaki na ang pinagbago nito.
Normal lang daw iyon dahil ang paggamit ng mata ay hindi kaparehas ng lakas ng katawan kaya hindi talaga niya mararamdaman na lumakas na siya dahil hindi pa naman niya ito nagagamit ng tama. Naalala din ng spirit ang sinabi sa kanya kanina ni Leon na meron silang physical assessment ngayon kaya maghintay lang daw siya at makikita rin niya kung gaano talaga siya kalakas. Makalipas ang ilang oras ay nagumpisa na ang kanilang assessment at sinabi sa kanila ng kanilang teacher na pumila na sila ng maayos. Naalala ni Leon na kahit walang ora at purong pisikal lang ang kanilang ginagamit ay ang mga nauuna pa rin sa kanilang academy ay ang mga nasa noble class. Tinanong naman siya ni Elsed kung pang-ilan siya at si Dilaw nung nakaraang assessment at sinabi nito na siya ay 9th at first naman si Dilaw. Sa forma pa lang daw nito ay nahalata na iyon ng spirit dahil kahit hindi nito kasing sipag mag-ensayo ang ating bida ay napakatalentado naman nito. Iniba naman ni Leon ang usapan at sinabi na ang gagawin nila ngayon ay ang 800 meter run. Ang record daw ni Dilaw doon ay 1 minute and 20 seconds at ang sa kanya naman ay 1 minute and 40 seconds. Sinabi ni Elsed sa ating bida na huwag siyang matatakot hanggat hindi pa niya ito nasusubukan dahil hindi na daw siya kagaya ng dati kasi nasa kanya na ngayon ang Holy Sword. Wala naman daw ibang magagawa si Leon kaya magtitiwala na lang siya kay Elsed. Tinawag na siya ng kanyang guro at pinapila na dahil kasama siya sa unang mga tatakbo. Nung mag-umpisa ay nagulat ang lahat ng nanunood sa kanya dahil napansin nila na sobrang bilis na ni Leon. Pagkatapos nilang tumakbo ay nagulat na naman si Dilaw at ang mga nanunood dahil sinigaw ng teacher na si Leon ang nangunguna at ang kanyang bilis ay 1 minute and 29 seconds. Lumapit naman sa kanya ang kanilang teacher at tinanong ang ating bida kung natuto na ba itong gumamit ng ora. Hindi naman makapaniwala sa kanya ang guro nung sinabi niyang hindi kaya hiningi nito ang kamay ni Leon para kumpirmahin. Pagkatapos tignan ay hindi makapaniwala ang kanyang teacher dahil totoo ang kanyang sinasabi at tinanong nito kung ano ang ginawa niya para magbago ng ganon kabilis. Napakamot lang ito at sinabi sa kanyang teacher na wala naman siyang binago masyado sa kanyang mga ginagawa. Habang bumabalik sa kanyang pwesto ay makikita natin na masama ang tingin sa kanya ng mga tao doon. Pagkaupo ay tinanong niya agad si Elsed kung ano ang nangyari sa kanya at mayabang lang nitong sinabi na tama daw ang kanyang sinabi kanina. Bago daw niya ipaliwanag sa kanya ang nangyari ay tinanong nito si Leon kung alam ba nito kung saan nanggagaling ang lakas ng isang tao. Sumagot naman ang ating bida na ito ay nagmumula sa muscle at tama naman daw iyon. Ang focus daw ng mga tao sa mundong iyon pag nagpapalakas ay ang pag-ensayo nila sa kanilang mga muscle. Tama din naman daw iyon pero sinabi ni Elsed na kailangan din nilang palakasin ang kanilang nervous system. Ang lakas at laki ng katawan ay meron daw limit at matagal na itong naabot ni Leon dahil sa araw-araw niyang pag-ensayo ng walang tigil. Ang rason daw kung bakit siya biglang lumakas ay sinanay ng spirit ang kanyang nervous system nang hindi niya napapansin. Tinanong ni Leon kung paano naman ito ginawa ni Elsed dahil wala naman daw siyang kakaibang nararamdaman. Laking gulat ng ating bida nung sinabi sa kanya ng spirit na ang parusa niya pag nagkakamali sa eye training ang kanyang ginamit. Ang sobrang sakit na nararamdaman niya sa tuwing nagkakamali siya ng sagot ay ang nagpapalakas ng kanyang nervous system. Tinanong naman ito kung bakit hindi na lang daw niya ito sinabi at hindi daw kasi ito makakatulong sa ating bida. Ang rason kung bakit nakapasa si Leon sa kanyang eye training ay para makatakas na siya sa sakit ng kanyang parusa. Pero kung sinabi daw niya na pag meron siyang makukuha kada mapaparusahan siya ay hindi niya seseryosohin ang training at malamang daw ay hindi pa rin sila tapos sa mata. Hindi naman nakasagot doon si Leon dahil alam nito na tama ang sinabi ni Elsed kaya mayabang nitong sinabi na napakagaling daw talaga niyang guro. Bigla naman naputol ang kanilang usapan dahil sa lakas ng hiyawan ng mga estudyante. Tinignan ni Leon kung ano ang rason ng malakas na sigawan at iyon ay si Dilaw dahil natalo niya ang dati niyang record at siya pa rin ang una sa kanilang academy. Pagkatapos ng assessment ay nakita na ni Leon ang listahan at nakasulat doon na si Dilaw pa rin ang una at siya naman ang pangalawa. Ginanahan ito dahil kahit papano daw ay naabot na niya si Dilaw at sinabi na siya ang mananalo sa kanilang laban. Kinagabihan ay makikita natin na nasa kama na ang ating bida at tinatanong nito si Elsed kung anong klaseng training ang gagawin nila bukas. Nag-isip naman ng mabuti ang spirit at sinabi na okay na ang training ni Leon sa mata at okay na din ang kanyang pisikal na lakas kaya ang kailangan na lang daw niya ngayon ay aktwal na experience.
Tumayo naman ito ng mabilis at nagpa-cute kay Elcid at sinabing hindi ba pwede na swordsmanship na lang ang kanyang ituro. Sinabi naman nito na wag na siyang umasa na tuturuan siya nito ng swordsmanship ngayon dahil kailangan muna niya ng ora bago niya matutunan ang teknik ni Elcid. At gaya daw ng sinabi niya dati, okay na ang lakas ng ating bida ngayon dahil wala na siyang matuturo dito pagdating sa basics dahil sa ilang taon niyang pag-ensayo ng matyaga. Pag tinuruan daw siya ng Elcid ngayon ng bago ay para lang daw siyang bata, nakakalakad lang at sa tingin daw ba niya ay uubra ang kulang-kulang na teknik kay Dilaw. Hindi daw niya kailangan masyadong mag-alala dahil nakita naman daw niya na lumapit na siya ng konti kay Dilaw at hindi na daw nito mapaglalaroan ang ating bida gaya ng dati. Pero, ang kailangan daw talaga ni Leon sa ngayon ay ang experience sa aktwal na laban kaya tinanong nito kung meron bang mga galit sa kanya sa academy. Sakto naman ang tanong sa kanya ni Elcid dahil pagkapasok niya sa academy kinabukasan ay merong tumawag sa kanya at tinanong kung siya ba ang commoner na nagngangalang Leon. Napansin naman ng ating bida ang mga badge nila sa kanilang uniforme at iyon daw ay galing sa noble class. Hindi pa nakakasagot si Leon ay sinigawan agad siya ng mga ito at sinabi na paano naman nakuha ng isang samped ang second place sa buong academy. Hindi daw sila nito maloloko dahil alam nila na gumamit siya ng kabulastugan para maloko niya ang kanilang teacher. Mayabang naman itong sinabi na kung meron silang problema sa ranking ay sa teacher sila magreklamo at hindi sa kanya. Sabay-sabay naman itong nagsalita at sinabi na ang lakas naman daw ng loob niyang sumagot sa mga noble. Habang nagsasalita pa rin ang mga siraulo ay inisip ng ating bida na kahit ano naman ang kanyang sabihin ay hindi sila makikinig sa kanya dahil isa lamang dumi ang tingin ng mga kagaya nila sa commoner na kagaya ni Leon. Bigla namang may nagsalita galing sa likod ng mga siraulo at sinabi na hindi naman nila kailangan masyadong magalit. Kahit daw isang commoner ang ating bida ay estudyante pa rin daw siya ng academy. Pero bilang mga noble ay kailangan daw nilang parusahan ang ginawang panduduga ni Leon. Tinanong naman ni Elcid sa ating bida kung sino naman ang nagmamagaling na lalaking iyon at sinabi nito na siya ay ang second son ng Bourbon Count family na si Elmont. Siya daw ang laging pangalawa kay Dilaw at sobra siguro ang galit nito dahil nakuha lang ito basta sa kanya ni Leon. Lumapit ito sa harapan ng ating bida at sinabi na iniisip siguro niya na hindi ito patas pero hindi lang daw kasi nila ito pwedeng palampasin. Dahil sa ginawa daw na pandudugan ng ating bida ay kailangan niyang sumunod sa kanilang gusto. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na hindi pa nga niya sinasabi kung ano ang gusto nila ay gusto agad nila na pumayag na lang ito agad. Susugudan na sana ng kanyang mga alalay si Leon pero pinigilan sila ni Elmont. Sinagot nito ang tanong ng ating bida at sinabi na ang kanilang gusto ay maglaban sila ng mga ito habang may nanunood na teacher. Inisip ni Leon na sa unang rinig ay mukha daw patas ang kanyang sinabi dahil nagsama siya ng teacher na manunood. Pero, walang sinabi si Elmont sa kanya na hindi pwedeng gumamit ng ora kaya malamang sa malamang ay gagamitin nila ito laban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi na ni Leon na pumapayag na ito sa kanilang gusto pero meron siyang kondisyon. Gusto daw nito na ang teacher na sumubaybay sa kanila ay si Teacher Helmet na nagsagawa ng kanilang assessment at pag siya daw ang nanalo ay hindi na nila pagdududahan ang lakas ng ating bida. Dahil akala nito na nanduga lang talaga si Leon ay hindi na niya pinansin ang mga kondisyon nito at pumayag na lang para maumpisahan na daw ito agad. Natapos na ang araw at nasa kwarto na ang ating bida at tinanong nito kay Elcid kung sa tingin ba nito ay kaya niyang talunin ang mga iyon nang hindi gumagamit ng ora. Napaisip ang spirit sandali dahil hindi niya alam kung ano ang tamang sasabihin pero nakaisip naman agad ito ng paraan at sinabi na ipapakita na lang daw niya ito sa kanya. Pinitik ni Elcid ang kanyang mga daliri at pagkatapos noon ay bigla na lang may lumabas sa harapan ng ating bida. Hindi alam ni Leon kung ano ang kanyang tinitignan kaya sinabi sa kanya ng spirit na ito ang kanyang mga stats at skills. Para masagot daw ang kanyang tanong kanina ay pinakita din ni Elcid sa kanya ang mga stats at skills ni Elmont. Tinignan itong mabuti ni Leon at hindi ito makapaniwala dahil sobrang hina daw pala ng kanyang makakalaban. Inisip niya na dahil noble si Elmont ay sagana siya sa mga mamahaling elixirs na pampalakas at nag-training na simula pa lang ng bata siya. Sinabi naman ni Elcid na kung hindi nakakain ng maayos ang mga elixir ay para lamang itong normal na pagkain at kahit na gaano katagal na daw nagsasanay si Elmont ay hindi pa rin ito matutumbasan ang ginawa ng ating bida.
Ang pisikal na lakas daw ni Elmont kung hindi siya gagamit ng aura ay rank E lang na merong 99 points. Pero dahil sa tulong ni Elcid at sa sipag ni Leon ay napakalayo ng kanilang pisikal na lakas sa isa't isa at iyon daw ang kanyang magiging lamang sa kanila. Hindi din daw kailangang matakot ng ating bida dahil kahit merong aura ang mga kalaban ay kayang-kaya niyang makipagsabayan dito. Dahil sa mga sinabi ni Elcid ay ginanahan na ng sobra si Leon at sinabi na kahit na anong mangyari ay hindi siya magpapatalo sa mga siraulong noble na iyon. Kinabukasan, habang naglalakad na papunta sa fighting hall ang ating bida ay nakasalubong niya doon si Teacher Helmet. Sinabi nito kay Leon na napansin daw niya na malaki na talaga ang pinagbago ng ating bida sa loob lang ng isang buwan. Sinabi din nito na alam naman niya ang ginagawa ng ating bida at hindi daw siya nito pipigilan. Tinanong naman ni Leon kung ano ang ibig sabihin ng kanyang teacher at sinabi lang nito na turuan na lang niya ng leksyon ang mga mayayabang na noble na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na din ang ating bida sa fighting hall at sinalubong siya doon ng malakas na hiyawan. Nagreklamo naman agad ang kanyang kalaban at sinabi na ang kapal ng mukha ni Leon para paghintayin ang isang noble na kagaya niya. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at sinabi lang sa kanilang teacher na handa na siya at pwede na silang mag-umpisa. Pinaglapit na ni Helmet ang dalawa at sinabi na siya ang saksi habang tinataya ni Jeff Heinrich at ni Leon ang kanilang pangalan at karangalan para sa laban na ito. Bago mag-umpisa ay tinanong ng teacher si Jeff kung ano gusto niyang makuha pag siya ang nanalo sa laban. Nakakaloko naman itong sinabi na kailangan daw aminin ng ating bida ang ginawa niyang panduduga sa nakaraan assessment. Pagkatapos noon ay tinanong din nito si Leon at sinabi lang ng ating bida gusto lang niyang patunayan ang kanyang lakas sa lahat ng nandoon. Bago mag-umpisa ay makikita natin na nanunood din sa kanya si Dilaw at si Chloe at inisip nila na hindi pabor ang laban para sa ating bida dahil hindi pa ito marunong gumamit ng aura. Sinigaw ng kanilang teacher na pwede na silang magsimula at tinanong ni Elcid si Leon kung gusto ba muna niyang makita ang mga skills at stats ng kanyang kalaban. Sinabi naman nito na hindi na niya iyon kailangan dahil buo na ang kanyang loob na hindi siya matatalo kahit kanino. Sinugod naman siya agad ni Jeff at inisip na ang unang atake nito ay ang diagonal slash. Dahil sobrang halata daw ng kanyang galaw ay hindi muna magre-react si Leon at titignan lang kung gagamit ba ito ng fake. Habang pinapanood ang kanyang kalaban ay nagtaka ito dahil parang slow motion daw ang galaw ng kanyang kalaban. Wala naman ang nagawa doon si Leon kaya mabilis na lang nitong inatake si Jeff sa mukha. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan dahil sobrang bilis daw ng galaw ng ating bida at muntik na nila itong hindi makita. Makikita din natin na nakatayo lang doon si Jeff at parang wala na itong malay dahil sa natamong atake galing kay Leon. Tumomba na din ito sa wakas at napalingon na lang sa kanya ang ating bida at inisip nito na ganun lang ba talaga ito kadali. Natauhanan naman agad ang noble at nanghingi ng rematch dahil tsamba lang daw ang ginawa ni Leon at hindi pa daw kasi siya handa. Bigla namang nagsalita ang kanilang teacher at sinibi kay Jeff na talo na siya at hindi nito tatanggapin ang kanyang mga palusot. Nagulat naman ang dalawa dahil tinanggap lang ng ating bida ang rematch ng walang alinlangan. Dahil doon ay nagseryoso naman na si Jeff at ginamit ang kanyang aura at sinabi sa ating bida na hindi na daw siya nito pagbibigyan. Bago mag-umpisa ay sinabi ni Elcid kay Leon na huwag niyang tatapusin agad ang laban kagaya kanina dahil ito ang unang beses niyang makakalaban ang may aura. Kailangan daw niyang ipakita kay Jeff na kahit gawin nito ang lahat ng kanyang makakaya ay hindi pa rin siya uubra.